Ang problema ko nga dito sa stock seat ko guys, malambot siya sa malambot. Pero dumudulas ako. Tuwing magpepreno ako or mahahams, kailangan kong umadjust. Parang uncomfortable masyado ko pag paulit-ulit. Pag once in a while, okay lang. Pero pag paulit-ulit, pagod din. Ano po ba sir? Ito yung mga cover natin. Ito yung smoke, yung bago, tapos mamba, Mondragon, tapos ito yung carbon. Iba-iba yung price po nila. Pag semi-flat lang, ito 1,000, 1,650, 1,650. Tapos ito, pinasa sidelining lang. Kasi madulos yung parang ano niya. Pang sidelining lang siya. Stock seat gagawin mong racing seat. Kasi nga, pang stock seat to eh. So titignan natin kung sukat pa rin siya dito sa racing camelback seat natin. So gagamitin ko lang to kapag hindi ko gagamitin yung motor. Gets ba? Gets? Stretchable siya. Ayan. Walang kasabay. Check natin magpreno guys Okay, di umaandar yung fans natin, di dumudulas. Okay lang. Parang mas malambot pa yung sa OBR ko kumpara sa akin So ayan, shoutout dun sa mga crew ng Boss Batusay QC branch. Sobrang accommodating, sobrang babait, may libreng kape, tapos ang pinakamalaga guys, naka-aircon ka habang nag-aantay. So hindi lahat ng nagtitinda ng racing seat is naka-aircon. So dun pa lang guys, panalo na. Lalo na kung 3 to 4 hours ang gawaan. Good day guys, sa TV, welcome back to my channel. At ngayon nga may pupuntahan tayong shop sa Quezon City. Ayan, papunta tayo sa Boss Batusay kasi magpapagawa tayo ng racing seat. Ayan, ito yung stock natin na upuan. So gagawin natin siyang racing seat para makompleto or makadagdag siya sa circuit concept na ginagawa natin sa ADV 160 natin. So ngayon nagre-ready lang ako kasi malapit na tayo eh. So nung nakaraan makikita nyo nagpa-tail tidy ako. Yun yung pinakaunang circuit concept na ginawa ko dito. Tapos nagpalagay ako ng shocks tapos stabilizer. Lahat yan makikita nyo sa screen. Tapos medyo natatagtagan ako ngayon sa biyahe. Kagabi kasi tinigisan ko yung gulong kasi meron kaming kinarga ng OBR ko. Galing kaming Bulacan kagabi. So ngayon papakita ko lang sa inyo to. Share ko lang. Ayan, Xiaomi na tire inflator. So ang gagawin ko lang is, syempre nandito na ako sa Petra, di ba pwede ko naman nagamitin yon. Pero dito kasi mas parang mas accurate to. So pag sinabi kong 29 PSI lang talaga yung gulong ko. So nasa sa inyo naman niya, pero mainit din kasi yung pesto nung sa hanginan eh. Asa na ba? O nandun yung pesto ng hanginan. Medyo mainit, kaya dito na lang tayo. Ganun lang kadali. Okay na yan. Ginawa ko siyang 29 ngayon kasi mag-isa lang naman ako. Tapos yung sa shocks, ayoko. Ang hirap i-explain yung sa shocks guys. Panoorin nyo na lang sa TikTok ko kung paano ko siya ina-adjust pag may angkas ako tapos pag mayroon akong dala. Ano guys, tara na. Pagawa na tayo ng upuan kay Boss Batusay. Bakbak na tayo. 17 minutes. Let's go. O diba, hindi na matagtag. Minsan naglalaro lang talaga yung tigas sa likod, sa tigas ng gulong, tsaka sa shocks mo. Pero kung naka-stock shocks ka pa, sa tigas lang ng gulong yan. Pero yung sa akin kasi tinigasan ko yung shocks ko kagabi. At ngayon, na-adjust ko na siya. Uy! So maraming branch yung Boss Batusay guys. Meron sa Manila, Taytay, Taguig, tapos dito sa QC. Ang main branch nila yung Manila. Ang problema ko nga dito sa stock seat ko guys, malambot siya sa malambot. Pero dumudulas ako. Tuwing magpepreno ako or mahahams, kailangan kong umadjust. Parang uncomfortable masyado ko pag paulit-ulit. Pag once in a while, okay lang. Pero pag paulit-ulit, pagod din. So isa rin yun sa kagandahan kung bakit tayo magre-racing seat. Kumpara sa looks, syempre yung functionality niya, yung liha type. Dire-diretso lang naman to kapag nandito na kayo sa EDSA tapos galing kayo dun sa Congressional Extension. 9 AM, cut off 5.
Tingnan ko lang guys kung bukas na sila. Parang nag-aayos pa sila sa loob eh. Bukas na po kayo? Yes po. Thank you po. Bukas na sila guys. Magkano po yung mga upuan po pang ADB? 160. 160. Anong gagawin po? Semi-flat, racing seat. Pag po, racing seat, magkano po? Stock seat to racing seat po, 2.5. Stock seat. Pag yung stock seat yung gagawin natin racing seat naman, 2.5. 2.5 po. Pero pag parang dalawa yung design. Magkano po? Ano po ba design? Ito yung mga cover natin. Ito yung smoke ng bago, tapos mamba, Mondragon, tapos ito yung carbon. Iba-iba yung price po nila. Pag semi-flat lang, ito 1,000, 1,650, 1,650. Tapos ito, pinasa sidelining lang. Kasi madulos yung parang niya. Pang sidelining lang siya. Stock seat, gagawin mong racing seat. Po. Anong klase ng racing seat? Ay, ang hirap mag-decide po eh. Pwede po ba sa ADB yung ganyan? Lapad na lang yung upa. Pwede rin yung ganito. Racing stepper at big carbon. 2,950 yan sa upuan. Ito pang Aerox po itong upuan na to. NMAX. NMAX. NMAX version. Pero lahat naman yan pwede sa akin. Pwede nga rin yan sa clip. Yan, may carbon siya dito. Tapos naka-stepper. Makakuha mo kung makakuha. Opo. Kasi ito po yung camelback seat na. Kapag po. Meron naman na po akong nasave sa Facebook. Tingnan ko lang po. Ay, sige pa. Payo ko lang sa inyo guys, magandang magtingin muna kayo sa Facebook page nila bago pumunta dito para makapili na kayo ng design. Actually guys, meron na talaga ako napiling design pero kino-confirm ko lang kung maganda ba talaga siya sa personal. Parang po, ganito ate. Ano? Ganito po, yung pinaka-design niya po. Mamba yun. Apo, mamba tsaka ito. Magkano po yun? Di ba pag Mondragon yung gitna, tapos sinide-lining yung mamba at 550, no? 2.5 plus 550. 2.5 plus 550. Magkano na? 3,050? Yes. 3,050. Gusto ko po yung sana yung sa bandang back ride po. Naka-umbok po ng ganyan. Ay, ano mo pa, yung may umbok, yung katulad kay Red Sweet Potato. Hindi ko po. Napanood yung kay Red Seat eh. Ganito po siya, sir. Ay, yan. Dali mo ito. Ganyan. There. Na-adjust pa ba yung height niyan? Yung tataasan pa onte? Standard lang. Okay lang. Hindi ko Okay guys. Nakuha ni ate yung gusto natin. May add din pag kung sakaling lalagyan ng mga tag, ganun. Yung mga ganyan. Kasama na? Seat automatic na yan. Okay. Pero nasa customer kung papatanggal nila yung tag at saka yung etiketa at saka lace. Madaling magpagawa. Hirap mamili. Ang stitch niya, Black po. black. Yung stitch. Tapos pabukas na po yung niya. Sige. Ay, sorry po. Mga ilang minutes gagawin yan, sir? 3 to 4 hours. 3 to 4 hours? Talaga ba? Kasi nga, pupusturahan nga yung upuan, no? Nasa isip ko kasi lang, talagyan lang ng seat cover. Safe naman po dito. Okay lang po. Sige po. Sabi niyo yan, sir, Tingnan natin, guys, kung siya. Kikintab-kintab siya sa araw. Yun lang kasi yung habol ko dito sa Black Mamba. Yung kumikintab siya. Ayun, kumikintab siya, guys, So, kung ipa-partner mo siya dito, di ba? Tangay na bumagay, guys. Pero ito, dito lang sa gilid natin ilalagay. Tapos yung sa gitna, purong na siya, Mondragon. Pwede pa kopit Tikman ko lang yung lasa ng kape niya dito. Kaya nga po Kopit tayo, guys. Pag pumunta kayo sa shop ng Boss Batusay, talagang mamamangha kayo guys. Sobrang daming upuan, sobrang daming unique na design na pwede mong pagpilian. Nakakatuwa nga dahil si ate ay sanay na sa mga customer na hirap mamili ng design. Shoutout kay ate na talagang tinutulungan yung mga customer na makapili ng design na gusto nila. Ayun guys, waiting na lang tayo habang ginagawa yung racing seat natin. Tapos sarap din magpahinga dito guys. Aircon dito, tapos may kape pa. So yun guys, halos parehas ng pinagawa natin. Siya? Mondragon, yung nasa gilid, tapos yung nasa gitna, Mamba Black. Si Kuya ang tagatahin natin. Black stitches din siya, guys. Maganda rin black, guys, hindi masyado ma-maintenance. Sobrang okay din talaga magpagawa dito kasi makikita mo actual na ginagawa yung seat cover mo. Tapos lahat ng design na gusto mong gawin sa seat cover mo ay pwede mong ipagawa. So yun guys, gagawin na yung atin. Mondragon yung harapan, yung gitna, tapos yung gilid, siya, Black Mamba. Yarda talaga.
So pag pupunta kayo dito talaga guys, gagawin on the spot yung cover ng motor niyo. Bilib din ako kay kuya kasi siya lahat gumawa ng seat cover natin. Siya na yung nagsukat, siya na yung naggupit, siya na rin yung magtatahi, at syempre, siya na rin yung magdidikit sa mismong upuan natin. Nakikita ko pa lang si kuya na ginagawa yung seat cover natin, ako na yung napapagod para sa kanya. Yan, shoutout sa'yo kuya. Ang galing mo! So yun guys, dito tayo sa Boss Batusay pa rin. 3 to 4 hours gagawin yung motor nyo, kaya kung gusto nyo matapos agad, pumunta kayo ng maaga. Dito, merong 7-Eleven guys. Pwede kayong kumain dyan. Habang nag-aantay ko. Kasi medyo matagal, 3 to 4 hours siya. Ay, mayroon din palang burger machine doon. Gusto nyo kumain. Pero kumain na kasi ako sa bahay. So, lang pakita sa inyo yung mga pwede nyo puntahan habang nag-aantay kayo. Tsaka magdala kayo ng power bank kasi medyo matagal-tagal yung hihintayin nyo. Natin yung ate. Para muna ako sir. Yeah. Malambot pa rin siya. Lalo na kay OBR, mas malambot siya. Tapos dito, pagka magpreno kayo, may sasalo dito. Ganda guys. Doon yung pagkakatapos. Hindi ito, mapuha natin malambot pa rin. Bali ang postura niyan, medyo nakaganyan. Yan, nakaganyan. Dito lalagay yung ating Black Mamba na design. Tapos dito yung Mondragon. Ito kaya dinagdag niya lang din to, no? Lambot pa rin siya guys. Nalagay niyo pa ng plastic kuya pagka... Ay, hindi na. Para pag muulan. Sira na yung ano yan, yung Plastic. Ayan po. kasi hindi makamoist yung Okay. Cover na lang talaga no, pag umuulan. Parang tumitigas yung foam no, pagka may plastic. mabubulok, mabilis mabulok. Okay. Meron din pala silang binibentang covers sa Makina Moto Show. Eh di ba nung nakaraan nandun din tayo? Ang presyo nun guys, 1,000 daw dun sa event. Tapos dito, 1,650. At pala bumili na tayo nun guys. Eh ang tinanong ko lang kasi nun kung meron silang pang ADB 160 na seat talaga. So meron daw silang ulit event sa March 21 to 22 sa Inside Racing. Dito guys ay dinidikit na yung seat cover sa mismong upuan ko. Kung mapapansin nyo nga guys ay nakadikit na yung ibang part ng seat cover sa upuan. Hindi ko sure kung anong ginamit nilang pandikit, rugby ba or kung ano man, pero ang ganda tignan. Ginamitan siguro nila ng pandikit para talagang lapat na lapat yung bandang likod ng upuan papunta sa gitna. At kung makikita nyo guys, kahit anong batak or kahit anong hila ni kuya dun sa mismong seat cover ay hindi napupunit. Dito pa lang guys makikita mo na kung gaano katibay yung seat cover ng Boss Batusay. Ang gamit din pala nilang stapler dito guys ay hindi basta-basta. Hindi lang high quality materials ang ginagamit nila dito, high quality tools din. Ito po, Aerox version 2. Finish last lang. Hindi kami Ganda naman makintab siya sa araw. Saka ang ganda nung dito guys Nakuha pa rin nila kasi akala ko umbok na umbok. At least medyo embossed siya. So ito na siya guys. Makapit talaga siya. Tapos ayan sa gilid. Tapos ayan siya. Tapos sa ilalim, yan pa rin siya. So yun yung mga stapler niya. Tapos tinabasan lang yung mga sobrang wire. Yan. So yun guys, natapos na tayo dito sa Boss Batusay. Tapos yun, kitestingin natin sa daan. Pupunta tayo ng Caloocan Tent Hub. Thank you sir. Ingat po kayo. Tapos na yung upuan natin guys, sobrang ganda. Ang tawag dito racing camelback seat. Ay makita nyo naman dyan sa video, sobrang ganda niya guys. Tapos yung mamba niya, yung Black Mamba, kumikintab siya kapag natatapatan ng araw. Pumunta tayo dito, mga 9:30 na tayo nakarating. Ang oras natin ngayon, 1:00. So 3 to 4 hours nga, depende sa dami ng ginagawa. So kung pupunta kayo dito, mas maganda agahan nyo guys kasi 1:00 pa lang, cut off na sila. So may mga dumarating, sinasabi nila baka bukas na matapos or babalikan na lang. So kung gusto nyo nga magpagawa dito, 9 o'clock guys, sure yun. Bago pa lang mag 9 o'clock, pumunta na kayo dito. Habang nandito na rin pala tayo guys, meron na rin pala ako share sa inyo. Dito na tayo nag-unbox no, dito na natin i-unbox to. So alam ko na magpapagawa na kasi ako ng racing seat. So ginawa ko, order na ako sa Shopee nung anti-pusa. So ayan, bagong-bago pa yan guys, dinala ko dito. Ayan, pagbukas nyo, tsura niya.
Yan. So, double layer siya guys. So, para hindi rin mabasa yung racing seat natin, di kalmutin ng pusa. Dinala ko siya dito para makita ko agad kung sukat siya. Kasi nga, pang stock seat to eh. So, titignan natin kung sukat pa rin siya dito sa racing camelback seat natin. So, gagamitin ko lang to kapag hindi ko gagamitin yung motor. Gets ba? Gets? Stretchable siya. Yan. Kasya pa rin siya guys. Haha, sakto lang. Covered, kabilaan, gilid. So anti-pusa, tapos waterproof na rin to. So safe yung motor natin. So hindi ko gagamitin to syempre kapag nagdadrive ako kasi sayang naman. Nagpa-Mondragon tayo na makapit na cover tapos gagamitin mo to. Sayang. So gagamitin ko lang to pag nakapark yung motor. Dito na rin tayo nag-unbox no? Ang kulit. First time ko upuan yung motor, tingnan natin kung okay ba siya. Oh, mas bumaba yung ground clearance. Kumbaga mas abot ko yung lupa. Yung dito lang sa bandang singit, yung sa bandang baba ng singit, meron ka nang mararamdaman na talagang form or meron na siyang blockage. Meron ng parang harang dito. Yun, di ko lang kung nagigets niyo yung sinasabi ko, basta meron ka mararamdaman na blockage. So ang gadahan yan, kapag cornering or mabilis ka, tas nagpreno ka, hindi ka basta-basta abante. Bakbakin natin habang bumabiyahe tayo dahil umiinit na. Walang kasabay. Check natin magpreno guys Okay, di umaandar yung natin, fans natin, di dumudulas. Makikita nyo naman yun sa mga iba kong video kasi ayoko nung ulit-ulitin baka mapudpod yung preno ko. Okay siya guys, komportable. Di ko pa alam kay OBR kung anong niya take niya dun sa side niya. Pero mamaya tetestingin ko kung komportable para sa akin. Ba't di pa ngayon, di ba? I-park ko na lang sa tabi. Ganyan. Mas mataas siya sa akin pero malambot din siya. Okay lang. Parang mas malambot pa yung sa OBR ko kumpara sa akin Kumbaga yung naka-umbok na foam niya guys, lumulubog tapos pumapantay din siya pero meron nga siyang extra comfort dun sa gitna. Pero ayun, mararamdaman mo siya lalo na pag inaalis mo sa center stand gamit lang yung puwet mo. Mararamdaman mo yung parang yung may humaharang sa itlog mo. Di ko alam ano pang dapat na way para sabihin yun So hindi ko alam kung mahaba o maikli tong video na to guys. Medyo kulang kasi yung mga footage na nakuha ko kasi nga yung pagtatabas tsaka pagdadagdag ng foam sa loob nila ginagawa. Isang reason siguro dun para tahimik or para malinis lang dun sa waiting area. Kaya makakaamoy ng mga alikabok na maliliit. So isa siguro yun kaya sa loob nila ginagawa yung pagdadagdag ng foam tsaka pagtatabas. Ngayon sa price naman guys, pag magpapa-racing camelback seat kayo or ang babayaran nyo 2,950 tapos Mondragon na yun guys. Pero kung sakaling kayo, magdadagdag kayo ng another pattern or another na tela plus 550 so 3,500 ang babayaran nyo doon guys. Pero para sa 2,950 guys, okay na yun. Tapos, yan, gusto ko lang i-shoutout yung mga crew ng Boss Batosay sa QC branch. Sobrang guys, accommodating nila. Pag may gusto kang design, syempre tatanungin nila kung anong gusto mong design. Medyo reretuhan ka nila nung anong nababagay sa kulay ng motor mo, anong design ng mga accessories mo. So, yan, shoutout dun sa mga crew ng Boss Batosay QC branch. Sobrang accommodating, sobrang babait, may libreng kape, tapos ang pinakamalaga guys, naka-aircon ka habang nag-aantay. So, hindi lahat ng nagtitinda ng racing seat is naka-aircon. So, dun pa lang guys, panalo na. Lalo na kung 3 to 4 hours ang gawaan, sobrang panalo yun guys. Kumbaga, relax ka talaga habang nag-aantay. Di tayo kakasya, min. Kasya tayo guys. Patayin natin to. Balik tayo dito. Ito talaga ang sa EDSA bakbakan ng kung paano ka makakaalis sa ganitong trahedya. Ayan, go na. So waiting tayo, yung mga tao doon guys, ang babayad, yung mga kasabay mong nagpapagawa. May kakwentuhan ako doon, nakalimutan ko pangalan niya, pero rin siya. Naka-ADB, tapos yun, marami kami napagkwentuhan, galing kami pareha sa PCX.
Ayan, shoutout kay sir. Ayan, maraming salamat. Naubos natin yung oras ng isa't isa. Ang tagal kasi guys. Pero sulit naman yung pag-aantay. Pero kung pupunta ka ng late, ay doon ka talaga matatagalan kasi hindi pa tumatakbo yung 3 to 4 hours. Nag-aantay ka na matapos yung nasa unahan mo. Ganun lang talaga yung buhay. So kailangan mong pumunta ng maaga para makauwi ka rin ng maaga. Tapos ang kagandahan pa doon, tinatanong nila kung sino ang nauna. Halimbawa, dalawa kayo pumasok, tapos wala si ma'am, yung nag-assist doon sa mga bagong pasok. Tinatanong niya talaga, sino pong nauna sa inyo para talagang walang samaan ng loob. Okay din yun, kumpara kung sinong una niyang tanungin, di ba? Tsaka mababait naman yung mga customer, sinasabi naman talaga nila kung sino yung nauna sa kanila. So mauna lang talaga pumasok guys. So sa pagtagal, makikita nyo pag maglo-long ride kami ni OBR. Tapos araw-araw naman akong bumabiyahe kasi pumapasok ako from Fairview to Pasig. So ma-share ko talaga sa inyo yung ko dito, long-term review. Pero ngayon kasi short-term review, okay siya. Siyempre bago, gumastos ka. Sa pagtagal guys, i-share ko rin sa inyo yung long-term review. Kung nais ang puso nyo talaga magpa-racing seat na, hindi lang siya sa forma, talagang dagdag din siya sa comfort mo tsaka ng OBR mo. Yan, lapit na ako dito sa 10th Ave guys. Dito ko na lang din tatapusin yung video. At yun, maraming salamat sa lahat ng tumapos. At sana subaybayan nyo yung pagpapa-circuit concept ko dito sa ADV 160 ko. Alam ko naman na marami nang nauna sa akin, pero gusto ko lang i-share sa inyo ano ba yung experience ko sa pagpapa-circuit concept. Pero yun guys, maraming salamat sa lahat ng tumapos ng video. Sana may nagustuhan kayo at sana subscribe nyo rin ako sa YouTube, sa TikTok ko. At pati na rin sa Facebook page ko, i-like nyo na rin. DLZ TV out.